Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello! At welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja. Sorry tinatamaan ako ng araw. Ako naman po si Israel Banobra ng The Comedy Crew. Hello! Kumusta? Ayan. Punchline with Alex Calleja, Israel Banobra. Nagbabalik po para sa ilang the return of the comeback. Siyempre, naging busy tayo. Naging busy kami lahat eh. Oo. 3 linggo ako sa US. 1 linggo ako sa Japan. Nag-number 1 pa yung oil. Again, last episode, extensively, napag-usapan na namin yung passes pass. Ayan na natin. Magkakaroon ba ng next? Oo naman. Sigurado yan. Gawa natin ng paraan. Pangatlo, para ma-stress na naman tayo. Nakalbo ko dun ha. Nalagas yung... lahat ba ng pina-implant mo na wala? Totoo nga? Ano ba nangyari? Nawala. Tapos eto mo, may mga tama pa ako sa ilong. Mga pimple ko, naglabasan lahat. Breakout, oo. Nagbinata ako doon. Nagbinata ako! Anyway, napag-usapan na namin yung last episode. Kaya maraming salamat. Pati yung mga ng intriga sa amin. Okay na. Pero at the end of the day, okay na. bago natin, kasi nagmamadali kami last episode dahil nga hindi nga to, wala nga tong bayad na Zoom namin. 40 minutes lang to, mga hype na mga negosyante to eh. Pero at the end of the day, maraming salamat sa mga nanood. Sa mga nanood para matawa at sa mga nanood para na mag-bash. Maraming salamat sa inyo lahat. Lahat kayo ay lahat pa rin. welcome sa mundo namin. No. Ang The Comedy Crew po ay pinalakas ng lahat ng panig. Ang Diamond naman hindi naman niya nagiging Diamond dahil lang sa, 'di ba? May pressure 'yan from all sides. Yan, okay? At pangako naman namin na for this year, new jokes, pati yung Netflix natin na susunod pag meron man, di pa na pag-usap sa assuming na naman tayo. Pero baka sabihin na naman humble. Malamang meron kasunod pero hindi pa natin alam yung material natin pero nagsisimula na tayo ulit maggagawa at kaya lahat ng mga shows namin ng Pag napunta Comedy po kayo Crew ng live, ay papunta doon sa mga goal na yon with new new jokes. New jokes, yes. Yan, okay? At speaking of new kaya tuloy yung kanta natin, hindi natin masyado na last episode. One Moment in Time yun, di ba? Yun yung mga kinakanta ng mga parang success, di ba? Give me one moment in time. Hindi ko alam kung tama yung sa... Hindi ko alam ha. Pero parang nakaka-inspire yun. Anyway, nag-show na rin kami. Ano ba ngayon? Kung ito ay linabas nung April 13, April 7. 13 plus another, so April 16? 17 ngayon, nasa Japan tayo. Japan na po tayo. Kaya ang pagkukwentuhan namin, yung travel namin ni Yuki Horikoshi sa US at sa Japan while nangyayari ang gera. Oo. So, yun, pag-uusapan natin yung epekto ng gera. Kaya nagsimula yung March 11. March 11. February yung gera eh. February 28, yes, ending. February 28. Siyempre may takot ako doon. Unang-una sinakyan namin United Airlines. Very kilala as a US flag carrier. Siyempre, hindi natin alam kung anong kalokohan nangyayari sa ere, di ba? Direct flight kami ni Yuki. Si Yuki is last minute substitution mula kay Kuya Jobert na nagkaroon lang ng konting delay sa visa. Pero yun, kaya usapang lalaking title namin si Yuki. So happy ako dahil first time ni Yuki makapasok sa US. America. At madali naman kasi makapasok ang mga Japanese. Dream destination niya yun, ha? Nalaman mo ba yun? Yun ang talagang gusto niya puntahan. Di ko alam. Nasi-share niya sa akin kasi Philippines nga ang una niyang country na napuntahan outside ng Japan. Pero kung papipiliin nga raw siya, Amerika nga sana. Pero yun naman ay dahil lang sa isang rason. Yun lang, gusto lang niya makita ang LA Dodgers. Dahil nandun yung mga paborito niya. Na hindi nangyari? Na hindi nangyari. So pag papunta namin sa San Francisco, dumating kami sa San Francisco, Wednesday. Siyempre nakataka kami sa time travel namin dahil umalis kami ng Wednesday. Alas 11 ng gabi. Dumating kami ng Wednesday ng 8 p.m. 8 p.m. gabi. Madilim na bang 8 p.m. doon? Madilim na. Time to, mga 9 p.m. Mga 9 p.m. kasi. Mga 9 p.m. Madilim na. Sinundo kami nung... Ay, hindi.
Ay, Ano? baklang-bakla ako doon. Ano nangyari? Ano sabi, girl? Wait, madilim na. Dumilim pa, Madilim na, padilim, oo. padilim. Oo. Yan. Tapos ang una namin pinuntahan yung In-N-Out. Burger. Burgers. So, nagustuhan Oo. kagad ni Yuki yun. Tapos siyempre, nagpaparamdam si Yuki na gusto niya bumili ng t-shirt. Oo. Hindi kagad nagsabi. Kasi mababait ang mga Pinoy sa ibang bansa. Lalo na yung producer namin na si Cory Miranda. Yun. So, pare, may show may laro ang Lakers ng Webe. Lakers. So ang ginawa ko, pagdating ko dun sa San Francisco, kinausap ko yung kaibigan ko si Paring Glenn. Paring Glenn, shoutout sa'yo, San Francisco. Yun na nagdadrive sa akin lagi. Glenn, available ka ba? Pa-drive naman ng kasi ayoko talaga ng aeroplano. Nasabi ko kay Cory, too late na. Kaya may aeroplano kami from San Francisco to LA, to Vegas, Vegas to San Diego, Sus Mario Joseph. Ilan ang aeroplano. So ngayon, sabi ko kay Glenn, sadaanan mo ko ng alas 8. Meron tayong 8 hours na biyahe. Oo. Papuntang LA. May ticket ako 8 hours ang drive. Oo. Drive. To be clear, ang pinakaayaw mo sa mga aeroplano talaga is yung stress sa airport. Airport. Yun talaga. Siyempre, pagsakay mo rin sa aeroplano, yung mga, di ba? Oo, Medyo hindi naman ako kahit na dami kong beses sumakay dyan. Pero, yun nga, yung airport, yung tagal. So yun, nag 8 hours. Pag fly yun, ilang hours yun? Pag fly siya ng hour lang. Ang pag nakita mo talaga, San ang flying time niya 45 minutes lang kung tutuusin. Pero ang nakalagay sa ticket natin sa mga hindi nakakaalam, gate to gate 'yon. Gate to gate kasi. Oo. Parang pagkasakay mo, yan ang start ng oras unless may delay nga. Pero pag titingnan mo yung flight, ina-announce sa airplane yun, we will have a 45-minute flight and then inaasahan nila na paglabas mo sa gate, Siyempre, kasama yung oras doon. Parang gano'n. Anyway, pag drive namin, dumating kami alas 4, doon ako nakapag-ikot sa paligid ng crypto. Kasi remember, nanonood ako ng 2023. Yung 2023 Picture pare. sa Yung 2023, diretso kagad ako sa arena, mag-isa lang ako. Ngayon kasama ko si Yuki, kaya ang saya. Si Yuki, ang problema niya, LA nga siya, pero ayaw niya ng basketball. Di talaga. Pilitan siya. Ito nga yung sinasabi ko, di ba? Sa dinami-dami ng manunood sa atin ng basketball, Lakers pa, si Yuki pa yun na isama. Parang yung pakiramdam ko, alam mo yun, sa dinami-dami na makaka-break ng scoring record ni Kobe, Si Bam pa. si Bam Adebayo pa, yung hindi scorer. Yung hindi scorer, yung nag-average ng 18 points a game. Siya yung naka-83 points. Anyway, yun lang yung pakiramdam ko. 2023, Denver versus Lakers. Ang ganda ng upuan ko sa kanan. Sa kanan side ako. Kaya mahal yun. 100 pesos yun. Area. Kasi mahal yun dahil niya elimination. Playoffs. Playoffs, Pero itong upuan namin ni Yuki, mas Dahil maganda regular season. Regular season, Chicago. Tig 17,000 pesos ang binayad ko doon. 35,000 kami. Wow. Tapos Pero- malapit-lapit kayo, di ba? Nasa gitna kami, ay nagusto ko doon. Nasa likuran kami ng mga bench. Kita namin yung Chicago bench. Saka, so nasa likuran kami. So, ang kagandahan naman, swerte naman si Yuki dahil si Rui Hachimura sa Lakers, Japanese. Sa kabila, si Yuki... Watanabe ba? Hindi ko alam napalido nun eh. Hindi ko alam napalido. Pero yun, dalawang Japanese. So yun, pagkatapos ng game, alas 10, balik kami San Francisco. 8-hour drive ulit. 8-hour drive ulit. Kaya maraming Sulit salamat, naman. Glenn. Pagkatapos nun, aeroplano na, yun, nagbebenta tayo ng mga merch, and then we flew. Nagpa-picture ka sa mga statwa dun sa Crypto Arena. Kay Kobe, nagpa-picture ka. Sa mga statwa. Doon si Pat Riley, lahat, mga statwa. Pat Riley, nag-bar kami, bago na hinihintay namin yung game, nag-bar kami sa gilid. Tapos may lumapit sa amin na parang ino-opera kami ng betting game. Hindi ko na. Yun, pagbalik namin San Francisco, lipat kaming LA. Pagkatapos namin ng LA, nag-show kami doon. Gusto ni Yuki ng LA Dodgers, pero ang simula ng game, March 25, nasa March... Wala pang season, March 13 pa lang kami noon. Ngayon, na-convince ko si Cory na mag-drive na lang to Las Vegas. Dinrive kami ng producer namin sa San Diego to Las Vegas. Ilang hours? Nakapira kami, 3 hours, 3 and a half. So malapit. Mga 4. Mga ganun. Mas malapit yung LA to Vegas. Las Vegas, okay. Yung diretso, mga 3 and a half. May stopover, mga 4. Pagdating namin doon, nakatira kami sa casino. Sam's Town. Yun din ang venue. At kilala namin si Yuki. Baba lang namin yung casino. Wala ka talaga mapupuntahan doon hotel. Hindi ito yung strip, no? Hindi yung Vegas strip. Wala kami sa strip. Mismo. Pero nakapunta si Yuki sa August. Nagpa-picture na kami doon sa Las Vegas sign. Lumabas si Yuki sa strip. Sawa kasi ako sa Vegas eh. Si Yuki doon ako sa
hotel. Nag-show kami doon. Ganda ng show namin. Magaganda yung mga shows namin. Yung San Francisco Ganda theater nga. type na nasa around 70 to 80 yung tao. Sa sa Cerritos, parang bar type, nasa mga 200 plus yung tao. Dami. Sa Las Vegas, parang ballroom type, nasa 200 yung mga tao. Doon sila nag-ano, di ba? Oo. Tama ba? Yung standing ovation doon ba? Oh, Sorry. yun sa standing ovation. Doon, grabe. Si Yuki ang unang mag-perform tapos tinatawag ako nagbo-voice over. Oo. Ala Estrel Benobra parang ganun. Ang hirap mag-introduce si Yuki. Oo. Siyempre naman, mabubulol eh. Yun. Tapos travel back kami. Salamat kay Kevin ha. Si Kevin nakikinig din sa akin sa Punchline with Alex Estrel Benobra. Si Kevin naman na nag-drive sa amin from LA to Vegas. Tapos Vegas, San Diego. Kung saan siya ang producer sa San Diego. Oh, JK I Production. see. Si Cory yan Okay. yung Coco Productions. Tapos meron tayong mga AOS Production sa Vegas. Sa San Diego pala. Tapos doon sa kalimutan ko yung producer natin sa Las Vegas kasi gumawa pa ng mga t-shirt namin. Kaya pasensya na po. Maalala ko lang pero napakaganda ng treatment ng lahat ng producers. Anyway, dinrive kami ni Kevin pabalik sa San Diego. At yun naman ang grabe, 280 yata na tao doon to 300. San Diego. San Diego? Anong setup niya? Parang ano rin, theater din? Parang yung bar siya pero pagpasok sa loob, function room. Malaking function room. Tapos ang ganda ng stage. Doon nakabili, basta bumibili ako lagi ng di ba? O binibigyan ako lagi ng mga memorabilia Hindi na ako bumili sa San Francisco ng jersey pabalik na ako ng airport, bumili ng San Francisco Giants na t-shirt. Oo. LA, meron naman akong LA. Tapos, yun. Sa Vegas, wala naman silang team. San Diego, bumili ako ng San Diego Padres. Si Yuki bumili din. Tapos, lipat kami Houston. Mga 2.5 hours yun. 3 hours. Houston, pare, to tell you honestly, medyo maliit ng nanood doon. Mga nasa 30 to 50 na tao lang. Pero pinakamasayang show ko yun. Oo. And Dallas. Parang napaka-intimate nung ang swerte nila actually. Tapos Swerte medyo sila, masaya. Tapos, yun, the usual. May Texas Rangers kami nakuha na. Yung Dallas mas marami. Mas marami, pero bar naman siya. Yan. Tapos lipat kami sa Chicago. Ang ganda sa Chicago rin. First time ko sa Chicago, kaya nag-enjoy ako. So, bumili ako ng Chicago Cubs. Nakita namin yung bean. Of course, bumili ako ng jacket ng Chicago Bulls. Wala kasi akong gustong player doon. Kahit si Jordan, hindi naman ako fan ni Jordan. Pareho tayo. Kasi tinalo niya si Utah Jazz, si Barkley ng Phoenix Suns. Lahat ng tinalo niya. West team kasi ako, Lakers ako eh. Matagal na po akong Lakers by the way. Magic Johnson pa lang. Sa mga nagsasabi na, hindi ka naman Malaga na akong Lakers. Hindi lang ako LeBron. Sorry. Kasi tinalo ng Chicago Bulls, Lakers una, parang nagka-age na dun si Magic Johnson. Doon nagsimula masira yung Lakers. 3 Bulls na tinalo nila. Phoenix Suns, Seattle Supersonic, saka Portland Trail Blazer. Tapos pagdating naman ng second tripit ni dalawang Utah Jazz. Dalawang Utah Jazz. Sa isang Isang doon natin Seattle Rockets kasi ba? una Lakers, Portland, Phoenix Suns, yung 3. Supersonics, dalawang Jazz. Dalawang Jazz. Anyway, maganda. Tapos ang ganda ng asikaso sa amin sa Chicago ng mga tropa, pare. Yun, tapos may casino, may si Yuki, siyempre, di ba? Masarap ba yung deep dish pizza ng Chicago na sinasabi nila? Ang hirap ubusin eh. Tingin ko lahat naman ng serving nila doon talaga mahirap ubusin. Pero yung bang lasa niya na ganun kalalim. Di kasi ako pizza fan, pero okay naman. Sauce. Okay naman. Grabe yung sauce nun. Mas nagustuhan ko yung New York pizza eh. New York pizza, okay. Kasi yung malalaking New York. By the way, deep dish. Nasabi ko deep shit eh. Nasabi ko, mali ako eh, para deep dish. Pero masarap. Masarap eh. Hindi kasi ako mahilig sa pizza in general, pero mas nagustuhan ko. Matatakot din ka kasi sa mga ganong insidente kaya hindi ko na inano sa'yo. Yung nangyaring insidente sa New York. Yung Napaland na Air Canada na oo, nabangga yung andun kayo nun na nabangga yung fire truck. Yung fire truck. Oo. Sabi ko, grabing alert na naman siguro mga airport noon. Saka hindi, ito, sinasabi ko lang yung journey namin, tapos nag-Portland. Si Mang Doming, maraming salamat kay Mang Doming ha. Inigot kami. Basta masyadong maganda yung tour namin with the #1 Netflix sa side and tour namin sa US with Yuki. So doon muna tayo mag-stop. Anong epekto ng gera doon? Siyempre gera, tatatakot ka, tapos nagkaroon pa ng balita na nasa California side kami na baka bombay ng Iran. Oo. Yung California side. Which is hindi ko alam kung posible, pero pwede naman manggaling kasi hindi naman from Iran
Hindi sila pwede mag-launch Diretso, sa ano. oo. May siguro may aircraft carrier, whatever. Pero natakot ka siyempre. Tapos, yung alam mo na, yung mga sleeper cells, yung mga retaliation sa airport, typical 911 or kaya pero napakahigpit galing sa Pilipinas to US. Hubad kami sa patos, tanggal yung mga casing ng phone. Ang higpit Pati medyas. ang higpit Pati medyas Hindi. Oo. Ano lang, yung the usual sa patos, pero ang dagdag yung mga casing sa phone and then so safe naman. Pero ang na-encounter ko doon is sa airport, may mga problema sa airport, yung mga haba ng pila kasi mga TSA hindi binayaran. Ano naman yon? Congress problem naman yon kasi 'di ba Democrats versus Bakit? Republicans? Oo. Yung Democrats hinuhold yung budget para maaganti sila budget sa nila. kasi Oo, 'di ba? Republicans. Oo. Republican si Trump para 'di ba? Alam mo namang galit yung mga Democrats. So para maagante sinisira nila yung image. Sabi ng mga kwento yon. Oo. Hinold nila yung budget. So ang pangit ng image na plus nilagyan Kahit ko pa din ng serbisyo. Oo. parang narinig ko doon sa ang mga Pinoy pare surprisingly they support Trump pa yung mga legal na migrants. Oo. Kasi lalo na may mga ang may state- mga kamag-anak akong ganun sila. Republican state. Lalo na yung mga Red Republican state. Yeah. Diba? So hindi mo masisisi kasi syempre andun sila pero surprisingly marami akong nakausap ng Pinoy na they Na support Trump supporters. supporters. Yes. And Totoo. syempre, hindi naman bisita naman tayo doon. So you listen. Pero syempre, pag galit sila sa mga illegal immigrants, mga ganun. So yun yung mga, hindi ako masyado magmamagaling magmamatalino. Pero Nakikita ko yung sentimento nila eh. Alam mo kung bakit? Oo. Kasi yung nga yung mga kamag-anak ko, Blue State pa, California. Sila naghirap para makapasok. Yun yung lagi nilang rason. Oo. So hindi ako magmamarunong sa politics ng about America. Pero yun ang nakita ko. It's somewhat similar to the support to the Duterte. Mga ganon ang nakikita kong atmosphere doon. Pero may nakita ko sa Portland yung rally ng No Kings. Rally pala against kay Trump yun. Yes. Kasi all white yun eh. Akala ko, kasi dumadaan kami, hunkered, puro kami, Asian kami sa loob. Siyempre natakot ako kasi puro mga matatandang white. So kala ko supporter yun ni Trump. Yung pala against kay Trump yun. Kaya di ba inasar pa ni Trump na, I'm still the president, the following, di ba? Tapos, Tsaka ang Portland, napaka yan, against kay Trump na state yan, ang Portland. Yung pala. Oregon pala, sorry. Yeah. nakalagay no kings but I'm still your daddy. Ganun, mga ganun sa aeroplano. Grabe. Oo. Kasi ang kay Trump parang magsalita parang kanto boy. Sarcastic. Kaya lalo na magiging fan ka o maiinis ka. Talagang dividing siya eh. Parang ganun. Ayun ang basa ko. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Pero taas din ang gasolina doon. Yeah. Amerika. Tumaas na rin. Pero hindi ko pa nare-receive yung katulad nitong panic nila. Pero di ko alam. Pero kasi di ba may oil din naman ng Texas. May oil din naman ng malaking country sila. So yun, pag uwi ko sa Pilipinas, isang araw lang ako pare. Hinatid ko si Yuki. Pag kinabukasan, punta naman ako sa Japan na puro Yuki naman ang nakita ko. So 5 days kayo nagbakasyon ng family. family pare kasi inahabol namin yung cherry blossom. Baka sabihin nyo, pucha, may may crisis na eh. Wala, nabili na namin yung ticket na yun before pa. Schedule na yun. Schedule before na pa. yun. So, medyo napagastos pa yun. Pero kasi sa Japan, hindi mo ramdam yung transport problem kasi ang ganda ng transport system pare. Pupuntahan natin yan sa April. Magkaka-show kami sa April 17 sa Saitama, Sa Saitama, April 18 sa Gotemba. Gotemba, April 19 dyan sa Nagoya. At yun ang goal ko, makita ko yung sitwasyon. Malamig siya, hindi katulad ng last time na punta natin, mainit. At hindi mo ramdam kasi train kami ng train. So, ang ganda ng transport system. Pagtatawanan ka pag nag-Uber ka, ang taas ng Uber. Pagtatawanan ka Lakas ng pag taxi. naka-kotse ka.
Ang ganda at in fact nagplano nga akong maglipat ng hotel natin kasi ang ganda dun sa hotel namin sa Life. Di ba may Life punan tayo Oo. sa Singapore? Sa Singapore. Oh. Nag-Life Shibuya kami. Wow. So isang kwarto, 3-4 kami. Siyempre kasama ko yung family ko. Doon ko naramdaman na sa panahon ngayon pare. O yan, nakwento lang namin yung nakwento ko lang by the way, kasama ko si Yuki. In a nutshell, mahirap maging masaya sa panahon na alam mo may impending yung para bang tapos nga pala may gera. So mahirap din. So kaya nga yung passes pass ko nung number 1, siguro ginamit yun para makapagpatawa sa mga tao. Pero ang hirap din mag-celebrate, ang hirap din mag-post about good things. To be di ba? To be sensitive. Pero sometimes kailangan natin labanan. Pero ngayon, ang concern ko, yung gera, siyempre mahal yung bilihin. Pagdating mo dito sa Pilipinas, sa airport, naramdaman ko na naman yung hirap ng buhay natin, pare. Yeah. Oo, yung gas, mga darating na pagtaas ng presyo. Kaya yung pag-alis natin sa bansa, katulad niyan, na-cancel na yung Europe natin kasi nga yung ina-anticipate natin. Kasi hindi naman, kahit naman mag-okay yung gera bukas, pare, taon bago Hindi siya agad-agad ang taon recovery. mararamdaman yung impact nito. Ang sabi nga nila, yung COVID, di ba nagyabang tayo? Sabi natin sa virus, virus lang pala ang tatalo sa mga tao para hindi tayo mapalabas ng bahay. Sinabi tuloy ng war, hold my beer. Hold my beer. Tao pa rin talaga ang number 1. Which is by the way, ngayon April 17 ngayon, nagkakaroon na po ng mga measures para mabawasan yung paglabas-labas sa mga tao at makapagtipid tayo sa krudo. Ang government, nagsimula sila, di ba? 4-day work week. Na ngayon parang gustong i-adapt na ng private sector. Yung anak ko na nag-aaral pa ng college sa Baguio, kahapon lang lumabas yung yung notice. 1 week sila on campus and then 1 week sa Zoom. Ganun ang schedule nila ngayon. Dahil nga hirap na ang public transport. Kung natatandaan niyo yung pandemic na tayo sa bahay, ito, mapapabahay tayo dahil sa mahal ng bilihin. Ang problema dito, taon to. Hindi to face mask para malabanan. Yung impact niya taon, pare. Ang doon ko na-realize, yun nga, hold my beer, tao pa rin talaga ang number 1 na nasisira sa mundo. Doon ko na-realize, personal na buhay muna. Natakanta ka tayo, may gera, pero sa mga personal na buhay natin. Diba? Negative pa rin. Yung nangyari nga doon sa passes pass, magbabasa ka sa mga Facebook, ng iba't ibang mga away sa politika, iba't ibang away ng mga tao. Yung gera, dapat natuto tayo na, di ba? Di importante yung mga bagay, di ba? May mga bagay na dapat sinasantabi muna. Tulad ng mga politics natin dito. Dapat hindi yan ngayon ang panahon. Dapat isipin natin. Doon mo naisip na, di ba dati, wag kang mag-comedian ka na lang, wag ka nang makialam sa politics. Di ba? Akala mo, pag bumoto ka, hindi naman nakaka-apekto sa personal na buhay mo yan. Kung binoto mo kung maayos, dapat naprotektahan tayo doon sa pagtaas ng presyo. Yung mga excise tax na yan, dapat naayos yan. Yung mga refinery, hindi tayo magaling hindi tayo maalam. Hindi to political statement na kahit anong grupo, whatever, DDS, Dilawan, Pinklawan, whatever, BBM, hindi to Kung bumoto tayo ng maayos, yung may maalam sa economy, yung may maalam sa may foresight diba, sa mga mangyayari. Yung mahalagang bagay ba yung pagiging privatization ng ng oil or government ba? Yung mga ganong yung pagbawas sa tax para masalo yung hirap ng buhay. Ganun hindi na to madadala sa papogian ng politiko, nagsayaw sa harapan mo ngayon para iboto mo, mas sikat. Hindi, yung talagang maalam ngayon dito mo ma-appreciate ngayon may alam na ang taong nakapwesto dapat may alam. Hindi ko na sinasabing presidente, huwag kayong mag-isip lagi na it's about Sara or about Lenny or about BBM. Hindi to ganun. Dapat meron tayong nakapwesto na tamang secretary ng energy, tamang secretary, hindi to laging politics ng color. Ngayon mo iisip na kung may maayos kang leader, hindi to against kay BBM hindi to against kay Sara. Ito ay against sa nangyayari ngayon kung may maayos tayong structure para masalo yung impact, no? Ngayon ma-realize na, di ba, yung artistang binoto mo, hindi pala, diba? Hindi pala ang mahalaga, yung mabait. Di ba? Sabi, mabait yan. Di rin importante yung mabait Oo. Di ba? Ang kailangan natin ngayon talagang effective na leader. Di ba? May technical knowledge din, yes. Tangina yung mga pinagdanakaw sa flood control, mga hayop kayo, kailangan Ang natin. laking bagay na subsidy yun. Ang laking bagay na subsidy yun, kung tutuusin. Yeah.
Di ba yung corrupt na binoto natin, tapos binoto natin ulit, tapos yung nagnakaw ngayon, kailangan natin ng pera. Yan ang realization ko dyan eh. Wala nang pakialam kay Trump eh. Talagang sira ang anong mangyari natin. Gera. Yung gera ng about, ang epekto niyan, yung Strait of Hormuz. Ang ganda nga nang nakita ko sa Singapore na speech eh. Meron silang Strait of Malacca, yung Strait ng Malacca. Kaya sabi nila, may ganun pala yung nakakatakot na sa isang daanang dagat, isang bansa ang nagko-control. Bili mo, pasalamat tayo sa social media, pasalamat tayo sa mga information. Nalalaman natin yung world situation no, dahil sa gera. Akala natin gera is away, gerahan. Yung pala, may economic sabotage. Ang mga natutunan natin, para lang baka makadagdag din tayo ng kaalaman. Tapos i-validate nyo rin kung tama yung sinasabi namin. Mali pala yung pag tinira mo yung isang bridge. Ibig sabihin pala yun. War crime yun. War crime yun. Universities Pala, diba? at hospital, war crime yun. May tinamaan na eskwelahan, war crime yun. Ganun ang pinanakot ni Trump, di ba? Pag 48 hours, titirahin namin yung yung power plant nyo, that's no? Pero ngayon, siyempre nag-extend na naman ng 2 weeks, of course. Ang bagong balita, extended by 2 weeks. Pero nakakatakot kasi hanggang nilatapos ang gera, hindi yun mag-i-start yung countdown para dun sa pag-normalize. Ang problema, ang daling magtaas, ang hirap mag-rollback eh. Totoo. And malaki ang effect sa ating mga entertainers, tayo mga stand-up comedians. Oo, Sabi diba? mo nga kanina, itong sa Japan, gulat ako, syempre tinuloy, di ba? Itong, kasi sobrang lapit na from the time na nangyari yung gera tsaka mangyayari na shows. Itong Europe, may foresight na nakikita nila yung taas ng bilihin, taas ng transport, cost, di ba? Airfare. So mukhang hindi na mako-cover. So cancel muna. Yung producer natin, nakausap natin yung mga shows doon, may hina yung resulta. Yeah. Yan. Tapos ito yung Canada namin, syempre hindi natin alam kung ano mangyayari. Kasi pag nag-tighten ang belt ng mga tao at nagmahal na lahat, ang uunahin ng tao, pagkain. Oo. Hindi shows ang So, kung tingin nyo yung tagal ng pag-normalize, sa amin din, matagal din. Kasi, like for example, Dubai na madalas namin puntahan. By the way, hindi kami masyadong sinasabi importante. Napag-usapan namin yung general Papasok na kami dun sa specific kung saan kami apektado bilang entertainment. Saan kami apektado? Ayan baka sabihin nyo, pinag-uusapan lang namin yung buhay namin na apektado, ha? Yeah, okay? Kung paano kami makaka-relate din. Dubai, gaya nga ng sabi ni Alice kanina, pag natapos yung gera bukas, hindi naman yan, or in a month, pwede na uli. Hindi. Ang laking panahon ang gugugulo yan para mag-build sila ng infrastructure, ng mga tao, ng trust uli sa gobyerno nila na bumalik yung mga tao doon at magkaroon ng enough na pera para sabihin ng mga tao, may extra akong pera, pambili ng tickets, manonood ako ng show. So, hindi yun yung... tingin ko nga ito, ako hindi ko alam kung mali ito estimate, kung mabilis ang 3 years. Kung halimbawa nag-end ang gera this year, mabilis ang 3 years kung makakabalik tayo ng Dubai para mag-show. Tingin ko. Sobrang bilis ang 3 years. Nakausap ko si Richard Haydaran. Guest siya sa TikToks namin nag-taping kami. Ang Dubai, magaling lang talagang mag-ano ng news. Control nila yung mga lumalabas na news. Pero ang totoo, wasak ang Dubai. Yun ang sabi. Lahat ng papalabasin ng kahit mga Pinoy, okay kami dito, nasasaloy mo, pero may mga balita na medyo, ang totoo talaga. Katulad yan nangyari sa amin namin ng April 14 na doon kami, napauwi kami, nasabi cloud seeding. Alam namin may cloud seeding. Umalis kami na, mag-uulan mamaya. Nung sumobre and then ulan. Bumaha na. Diba? Sabi pa nila, global warming, diba? Sabi pa nila, global warming na una. Pero after a month, sinabi nila yung totoo. So ganun ang nangyari sa Dubai. May balita na may na hindi allowed na magsabi ng information. So, hindi namin sinasabi na ang sinasabi namin yung realistic na isa sa mga destination namin Dubai. May plano nga dapat na Qatar. 2 years na yung Qatar na yan na pinaplano actually. Wala. Wala na. Wala namang follow-up ko producer. Kumusta po yung Qatar? Di ba? And by the way, kung fan kayo ng geopolitics, kung noon pa sinusubaybayan nyo na, alam nyo rin siguro na sa lahat ng GCC, Gulf countries na yon na nagsama-sama, Saudi, Dubai, Oman, mga yan, ang pinakagalit ng Iran actually is kay Dubai. Kay UAE, sorry. Yung UAE yan tinitira. Galit sila sa UAE.
Ano ba yung Yung mga... Saudi, yeah. Kasi Yeah. ano yan Sunni and Shia, doon pa lang meron na silang divide sa type of Islam na pinapaniwalaan nila. Pero aside from that is yung syempre yung politics ng mga bases ng mga Amerikano noon na tingin nila nakaka-apekto sa kanila. Yun. Yun sa ibang bansa yun Sa ibang bansa. Pero pagdating dito, nakakatakot na rin mag-shows kasi syempre yung mga tao nag-iipit na rin. Ang Nag-iipit na rin. nakakapagpasalamat lang ako, again, siguro yung supporter natin, nailang talaga ako magsabi ng fanbase yung mga natutuwa sa comedy. Yung 3 shows natin na, sorry, tinetape namin to. So yung April 8 natin na Turning Tides, maganda Nagkahanap na sila. turnout. Maganda turnout. April 9 na Millions, sold out. April 10, That's Diner, alamin namin. April 11, maganda rin resulta sa mga... Maganda rin. Ang nakakatuwa yung Millions na na-sold out, naghahanap na ngayon ng next, kasi ang dami Next naghahanap sa schedule. akin. So, nakakatuwa na may nakakaangat-angat tayong mga nakaka-aboard pa. Pero ang iniisip ko ngayon sa future, yung mga shows ko sa birthday show ko, ano na bang mangyayari? Siyempre, hindi naman kami maglalabas ng ticket ng September Naglalabas kami as early as July. di ba? July. June. Bala ko nga sana ngayon as early as May. Maglabas. Kaya lang, uncertainty nga, mapalay ko ba kung mas lumala to? Di ba? Baka may escalation pa na Ang nangyari sa atin, economic war din ang nangyari. Hindi lang naman ang Yun yung asymmetrical war na ginagawa ng Iran. Actually. ang retaliation Totoo ng naman Iran, sige, bombay nyo kami, sara namin tong strait, wala kayong mga langis, apektado buong mundo. May, hindi mo masisisil, hindi mo masisisi pareho. Pero sasabihin natin, hindi mo kami kasama dyan. Pero ang problema, yung economic ripple, tayo. Actually ngayon, ito yung gera na kung yung Iraq war natin na naramdaman, ito yung mararamdaman natin. Kasama tayo dito lahat. Oo, kasi wala namang straight yung Iraq kaya ganun, di ba? Sa loob Yung sila Strait of Hormuz, yung dumadaan doon. Pero kasi doon sa Strait of Hormuz dumadaan yung oil ng Iraq. Anyway, yung Strait of Hormuz, 20+% ng oil ng mundo nanggagaling. And then, mostly sinusuplayan niya is Asia. Tayo. Kaya nga, Tayo talaga ang tatamaan dyan. tatamaan talaga Kaya yun, babalik tayo sa natin. Kung maayos sana yung transport system natin, kahit paano, ang alternative natin, iwan ng mga kotse. Oo. Pero ang diba, problema, lahat digaas. Ibig sabihin, lahat kahit sabihin mong grab ka, 3 tao lang. Kahit sabihin mong angkas ka, 2 lang kayo, 1 tao. Sa jeep, 20 tao. Yung transport system like bus and trains. Train. Sa Totoo. Japan po. Train. Sa Japan po, pagbaba mo, pwede kang mag-train kahit saan. Pagbaba mo, merong bus. Yung tipid nila doon, kasi mass transportation, kasi dito, tamo-tamo ang reklamo natin, gas. Kasi dekotse tayo lahat Oo. Ngayon, nag-ano yung EV, electric, marami tayong matapos ulit. Ito po ang kagandahan sa show na to. Nabibitin Kontrolado tayo tayo. ng Zoom. Pati kami po ay nabibitin din, pero kailangan nating magtapos. Pero yun. So yun ang uncertainty ng gera para sa mga entertainers. Kunento ko muna yung sarap ng travel namin sa US and Japan. Nung pasimula pa lang, pero nararamdaman ko na yung crunch. Pero pagbalik namin dito, nalusot namin yung Japan. Pagbalik namin, tingnan namin yung mangyayari sa future Let's kasi see. may mga shows kami. Sana makaisip yung gobyerno natin. Magtulong-tulong ng lahat ng magagaling. Kahit sa ang panig, kahit Duterte side, Marcos side, Robredo side, magtulong-tulong tayo dahil patay tayo lahat dito. Hindi mamamatay yung BBM, DDS, Pinklawan, Dilawan. Patay tayo lahat dito. Hindi patay na literal pag nagutom ang tao. Pag nagkaroon tayo ng dito, hindi natin alam kung ang Pinoy kasi buti mababait lang. Sa Amerika, na yan? Anong tawag dyan? Looting, riots. Riots. Dito sa atin, maayos pa. Pero anong gagawin natin pag nagutom yung mga tao, di ba? Lalo na sa mga mahihirap. Ano pang hihirap mo? Mga middle income naman nagrereklamo. Ang mayayaman nagiging walang epekto. Yung mga mahihirap tutulungan. Yung middle income. Yun, daman-daman nila lahat ng crunch ng pagtaas ng bilihin. Yeah. Yun na lang, isa pa sa mga pwede natin gawin, mabilisan lang para makatulong is, isalain natin yung impormasyon na nakita natin online, kung ano lang yung tingin natin, huwag tayong share ng share o lalo sa mga sensitibong bagay tungkol sa gera. Medyo salain natin. May mga pinagkakatiwalaan tayong mga websites, social media sites, at saka mga
na mga pwedeng pagkunan ng news na maayos kung gusto natin mag-share. Yun na lang siguro. Tapos Kasi- bawas nega tayo, bawas bash, bawas negative comment, bawas siraan. Oo, sa lahat ng mga tao sinasabi natin 'yan. Kung pwede tayong mag-ceasefire din. Kung di kayo Oo. magkasundo, na mag-ceasefire, magtulungan ngayon, di ba? Pinaparating natin sa lahat 'yan na ang i-entertain natin 'yon is hindi na yung mga bashing, nega-nega. Ngayon tayo kailangan magkaayos. Magkaayos-ayos. Oo, di ba? Ngayon talaga. Magsuportahan tayo. Kahit temporary, kung gusto nyo, pag talagang hindi nyo kaya maayos, di ba? Pero sa panahon ngayon, lalo na yung mental health natin, mas mas may ibang impact nitong gera, ha? Dahil may taong makulit Nung magagawa natin, makulit siya. May Geopolitics yan. May nangyayari doon na pwedeng may mangyari dito sa malapit sa atin dahil may nangyayari doon. Ganon din yun. Maraming maraming moving parts, kumbaga. Nakaka-frustrate lang na wala tayong control. Walang mask para panlaman. Walang vaccine to eradicate. Diba? Buti ngayon, para ma-appreciate natin, buto pa yung COVID, may vaccine. Oo, may mask, may Tapos vaccine. may Nakakapag-grab ka count. nun. May count, di ba? Kung ilan na yung kumukonti na, di ba? Oo. Tapos wala Itong gera, hindi natin alam Okay. Of course, may damay din ng Israel dyan. Hindi natin na-mention. Isa pang siraulo yan. Oo, sobra. Kapangalan ni Israel. Anyway. Apektado ako, totoo, dahil sa pangalan ko. Kaya ako sobrang invested dito. Totoo naman. Yan. Okay. Nasa Japan kami kung nakipapakinggan nyo to. At nasa Saitama, bukas Gotemba 18, April 18, April 19 dyan sa Nagoya. At alexcalia.com at andacomedycrew.com po ang ating mga source ng aming mga shows para makakalimutan natin panandalian ang problema ng ating mundo. Okay? Yeah. Tawa muna tayo. Dito po sa Punchline with Alex Calleja and Israel Benobra, when they cross the line, give them the punchline. Ayoko na sabihin pati sa pangalan ng Israel, no? Dito po sa Punchline with Alex Calleja and Joseph Benobra. Spread the laughter, not the negativity, and you know, let's embrace each other for the meantime and support each other. Ito And we will always be happy to serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.